The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. This is what John the Baptist proclaimed. One mightier than I is coming after me. I am not worthy to stoop and loosen the thongs of his sandals. I have baptized you with water. He will baptize you with the Holy Spirit. It happened in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized in the Jordan by John. On coming up out of the water, he saw the heavens being torn open, and the Spirit, like a dove, descending upon him. And a voice came from the heavens, "You are my beloved Son, with whom I am well pleased." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Today we celebrate the baptism of our Lord Jesus Christ. Ito rin po ang huling araw ng panahon ng Kapaskuhan. Kaya pagkatapos ng ating pagdiriwang ng banal na misa, sa buong araw na ito, magliligpit na tayo ng ating mga Christmas decor. At ibig sabihin din, ito na rin ang magiging hudyat ng pagsisimula ng pampublikong ministeryo ni Jesus. Trabaho na ang gagawin ni Jesus. Yung plano na, katuparan na mismo ng plano ng Diyos, yan na ang magiging gampanin at misyon ni Jesus. Ngunit tayo rin, katulad ni Jesus, na binyagan. At magandang alalahanin natin ang ating sariling binyag, gaya ng binyag na tinanggap ni Jesus na narinig natin sa ating ebanghelyo. Tatlong bagay ang nangyayari sa isang tao kapag siya ay nabibinyagan. Una, ang isang taong nabibinyagan ay nagiging kapamilya ng Diyos. Ito po yung unang sakramentong tinatanggap natin kung saan sa pamamagitan ng binyag tayo ay nagiging kaanib ng simbahan. Nang tayo'y isilang o ipanganak, tayo ay nagkaroon ng minanang kasalanan mula kina Eva at Adan. Sa pamamagitan ng binyag, sa pamamagitan ng tubig, ang ating kasalanan ay nahuhugasan. Dito tayo nagkakaroon ng bagong pagsilang kung saan ang Diyos ang siyang ating nagiging ama at tayo ay kanyang nagiging anak. Ang taong nabinyagan ay nagiging kapamilya ng Diyos. Pangalawa, ang taong nabibinyagan ay nagiging kapuso ng Diyos. Ang binyag ay may kaakibat na misyon. Kaya nga, sabi ko, pagkatapos ng binyag ni Jesus, magsisimula ang kanyang pampublikong ministeryo. Hindi ka naiiwan sa pagiging pamilya ng Diyos. Meron kang kailangang gawin. Meron tayong misyon. At bilang anak ng Diyos, nararapat lang na tayo ay maging makadiyos. Kaya nga, tayo'y makadiyos, ginagawa natin kung ano ang ginagawa ng Diyos. Si Jesus, pagkatapos sa araw na ito, maririnig natin ang kanyang pagtulong, pagpapagaling, pagpapatawad, paglilinis, yan yung kanyang ministeryo. At tayo bilang pamilya ng Diyos, tayo rin ay nagiging
kapuso. Kapuso ng Diyos. Yung puso natin, ibinubukas natin sa Diyos. Gaya ng sinasabi ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa, ng aking balak ay hindi ninyo balak, ang inyong paraan ay hindi ninyo paraan. Ibig sabihin, paraan ng Diyos ang umiiral at dapat umiral. At para umiral ang paraan ng Diyos, kailangan bukas ang ating puso sa kagustuhan at paraan ng Diyos. Ang isang taong nabibinyagan ay nagiging kapuso ng Diyos. At panghuli, ang taong nabibinyagan ay nagiging kapatid ng kanyang kapwa. Nagkakalalim ang ating binyag kung naisa sa buhay natin ang pagiging mga anak ng Diyos. At nakikita ito kung paano natin tratuhin o pakitunguhan ang ating kapwa. Bilang pamilya ng Diyos, ang kapwa natin ay nagiging kapatid. At ang pagiging pamilya dapat may malasakit, may pagtulong sa kanyang kapatid. Pag hindi mo tinutulungan ang iyong kapatid, walang silbi ang iyong pagiging pamilya. Kaya nga sa ating mga sariling pamilya, pagdating sa kadugo, pagdating sa mga kapatid, pagdating sa miyembro nito, nandun ang malasakit. Kahit pa may ginagawang masama ang ating kapatid, ituring pa rin kapatid, sapagkat tayo'y isang pamilya. At ito ang sinasabi ng ikalawang pagbasa, ang pagmamahal sa Diyos ay walang sukat o katulad din ng pagmamahal sa ating kapwa. Dahil tayo ay isang pamilya. Tatlong bagay ang nangyayari sa isang tao kapag siya ay nabibinyagan. Nagiging kapamilya ng Diyos, kapuso ng Diyos, at kapatid ng kapwa. Mas madaling tandaan, kapamilya, kapuso, kapatid. Ngunit itong tatlong ito nawawala o nasisira kapag hindi tayo nagsisimba, kapag hindi tayo bumabalik sa simbahan. Marami na binyagan, bumalik kapag birthday lang, bumalik kapag Pasko na lang, bumalik kapag merong ililibing na. Yun ang malungkot na kwento. Nawawala ang pagiging kapamilya, kapuso at kapatid kapag hindi bumabalik sa simbahan. Parang isang anak na hindi bumabalik sa bahay, na hindi na nakatira sa bahay, na hindi na umuuwi ng bahay. Paano maituturing na pamilya? Hindi mabubura ang pagiging kapamilya. Pero paano maituturing na kapamilya kung hindi naman umuuwi ng bahay? Paano mararamdaman ang pag-ibig ng magulang kung hindi naman nakakasama ang magulang? Paano nagiging kapatid sa kanyang kadugo kung hindi umuuwi ng bahay? Mga kapatid, ito ang nangyayari sa tao kapag nabibinyagan. Ito rin ang nangyayari sa tao kapag hindi na nagsisimba. Nawawala ang pagiging kapamilya, kapuso, at pagiging kapatid. Kung naunawaan lang natin ang ating binyag, walang dahilan para tayo ay mapariwara sa buhay at mapalayo sa Diyos. Dahil dito, ang ating binyag, ang ating gabay, tungo sa mas mabuting buhay. Amen.